Ito ay ang kwento ng pinanggalingan ng pelikula na Gladiator. Ikukwento ko sa inyo ang kasaysayan at ang pinagbasehan ng pelikula na ang Gladiator. Inilabas ng taong 2000 ng direktor na si Ridley Scott. Ang kwentong ito ay umikot kay Maximus Decimus Meridius, isang Romanong general na naging isang gladiator na ginampanan naman ng batikang aktor na si Russell Crowe. Kasama sa kwento ay ang paghihiganti nitong si Maximus matapos nakunin ng bagong emperador na si Commodus ang buhay ng kanyang buong pamilya. Naganap ang pangyayaring ito ng ika-100 AD pa. Sa pelikulang ito ay pinakikita ang kaganapan sa mga buhay ng mga gladiator at maging sa buhay na rin ng mga politiko at kung gaano kasalimuot ang panahon ng mga Romano. Hindi man totoong tao ang karakter na si Maximus, ibinase naman ito mga katinagalog ko sa pinagsama-samang totoong tao at totoong general ng panahon ng emperador na si Marcus Aurelius. Si Maximus na gladiator ay nakabase at nagsimula sa totoong Romanong general. Isa na dito ay si Marcus Nonius Marcrinus. Itong si Marcos ay ang totoong isa sa tagapayo na general ng panahon nitong si Marcus Aurelius. Totoong gustong-gusto ito ng emperador. Isa pang general na pinagmulan ni Marcos sa pelikula ay itong si Avidius Cassius, na siya namang isa sa pinakamahalagang general pagdating sa digmaan ng kanyang kapanahunan. Isa pa sa pinagkunan ng karakter ni Maximus ay ang pinakamagaling na gladiator ng kanyang kapanahunan. Ito ay walang iba kung hindi si Spartacus. Kay Spartacus rin kinuha ang naging kwento ni Maximus nang siya ay maging isang alipin at bago ito ginawang isang gladiator, na siya namang naging susi sa pag-aaklas ng mga gladiator at mga mamamayan laban sa korupsyon na umaalipin sa kanilang bayan. Sa totoong tala ng labanan naman kinuha ng mga historiador ang uri o klase ng mga gladiator na inyong nakita sa pelikula. Ang isang uri ay ang mga Samnites o yung mga nag-iisang lumalaban sa entablado. Madalas katulad ni Maximus, sila ay mayroong baluti sa katawan at ang ginagamit lamang nilang sandata ay isang maikli na espada. Samantalang ang mga Myrmidons ay ang mga nakikita nyo na gumagamit ng lambat o yung mga tinatawag nila na mga mangingisda sa arena. Mayroon din namang mga uri ng gladiator na nakabaluti rin, ngunit ang ginagamit naman nila ay espada na may pakurba o yung may mga sima na tinatawag nila na sika. Samantalang ang mga retiari naman ay ang mga uri ng gladiator na gumagamit ng lambat at sandata na ang itsura ay tinidor. Kaya naman mga katinagalog ko, sa susunod na panonoorin nyo ang pelikula na Gladiator, mas malinaw na ang karakter ni Maximus ay ang pinagsama-samang mga karakter ng mga totoong sinaunang mga general at ang pinakamagagaling na mandirigma. Kung napapaisip kung totoo nga ba ang karakter nitong si Commodus, ang sagot po mga katinagalog ko, totoong emperador po si Commodus. Siya ay nagsilbi ng ika-180 hanggang sa ika-192 AD. Ngunit hindi tulad ng naganap sa pelikula, ang totoong Commodus ay hindi po nagsilbi sa bayan o hindi naman kaya ay naging prominente ng kanyang kapanahunan. Ito ay dahil imbis na asikasuhin ng kanyang kaharian, mas minatamis nitong si Commodus na abalahin ng kanyang sarili sa kanyang harem na binubuo po ng 300 mga babae. Nang masunog ang Roma ng panahon niya, binaliwala niya ito. Sa halip ay muli niya itong ipinatayo at inialay ang syudad sa kanyang pangalan. At dahil siya daw ay ang reinkarnasyon nitong si Hercules, wala daw sa kanya ay mas lalakas pa. Nasawi si Commodus nang ito ay gamitan ng kamay sa kanyang leeg. Ito ay matapos na siya ay mabigo pa na lasunin. Sa kanyang pagpanaw, idineklara itong si Commodus ng mga senador na siya ay kalaban ng bayan o public enemy number 1. Kaya naman imbis na marangal na libing, ang katawan niya ay sinunog. Mga katinagalog ko, napanood ba ninyo ang pelikulang Gladiator o nagustuhan po ba ninyo ito?
Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga tinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.